sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay nang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umagang, magandang hapon. Global Filipino. Ito po ang inyong kaibigan, DJ Broadcaster Joe Galvis Gasa, na laging nagsasabi sa inyong naway lagi kayong pagpalain ng ating pong may kapal saan man sulok ng daigdig kayo naroroon kapinoy. Ang good advice, the words of God, ang mahusay na payo, ay ang mga salita ng Diyos ay patuloy po ninyong mapapakinggan o mapapanood sa Global Filipino Radio UK, ang radyo ng Global Filipino. At sa pamamagitan ng ating dalawang fan page sa Facebook, pakitype lamang po ang Global Filipino Radio UK at ang Turismo Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas fan page. Sa search engine po ng Facebook at i-click lamang sa bandang kanan sa itaas ang Ustream Live, ganun din sa Internet Explorer, Google, Yahoo at MSN. Ang www.ustream.tv/global-Filipino-radio-UK bukod sa www.theglobalfilipinoradiouk.com. Ang good advice, the words of God, ang mahusay na payo, ay ang mga salita ng Diyos, ang programang dapat pakinggan ng bawat obra maestro. Tayo mag-aral, dagdagan at pagyamanin ang ating pananampalataya.
mga gawa at pag-ibig, ating ibahagi ang salita ng Diyos. Kapinoy, nasusulat ayon kay Juan, Kapitulo 8, versikulo 47. Siya na nasa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya nga, hindi kayo nakikinig ay sapagkat hindi kayo sa Diyos. Ayon kay Pahayag, Kapitulo 3, versikulo 20. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ayon kay Tito, Kapitulo 3, versikulo 14. Dapat matutunan ng ating mga tao na manatili sa mabubuting gawa sa araw-araw na pangangailangan upang magbunga. Ayon naman kay San Mateo, Kapitulo 22, versikulo 37. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ayon sa Ephesians Kapitulo 6, versikulo 23. Kapayapaan nawa sa mga kapatid at pag-ibig na may pananampalataya mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ito ang mga salita ng Diyos na inyong maririnig tuwing araw ng linggo dito sa United Kingdom sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 Lunes ng gabi. Mula alas 6 hanggang alas 7 Lunes ng umaga sa bansang Pilipinas. Mula alauna hanggang alas 2 Lunes ng madaling araw sa Riyadh, Middle East. Mula alas 5 hanggang alas 6 ng linggo ng hapon sa Canada, Toronto at Ontario. Mula alas 2 hanggang alas 3 Lunes ng madaling araw sa United States, California. Ito ang Global Filipino Radio UK, maglilingkod para sa mga bayaning Pinoy upang may matutunan, mapagyaman ang sariling atin, maging bukas, maging matatag, at makapagbigay ng sapat na kaalaman alinman sa 7 aspeto ng tao. Ang radyong may magandang layunin, Global Filipino Radio UK. Bago po tayo tuluyang magsimula ng ating palatuntunan ngayong gabi, the good advice, the words of God, ang mahusay na payo, at ay ang mga salita ng Diyos. Atin muna pong pakinggan, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, Global Filipino, ang isang awiting itinuro sa atin ng ating ng ating Panginoong Heso Kristo nang siya'y naninirahan sa ating piling at kanyang tinuruan ng kanyang 12 disipulo na siya rin pagtuturo sa atin upang gayahin natin kung papaano ang tamang pananalangin. Ito po ay ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami
sala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Okay, tayo po magpapatuloy na ng ating palatuntunang The Good Advice, the words of God, ang mahusay na payo ay ang mga salita ng Diyos. Alam niyo po ba mga Global Filipino, anumang pagsubok o problema ang ating dinadala, ang inyong dinadala, araw-araw, lagi tayong makinig sa ating Diyos na tagapayo. Ang kabutihan at kaalaman ating ibahagi sa bawat kapwa para panatilihing maging kalmado at kayaning dalhin ng ng may kababahang loob at lawak ng unawa mula sa magagandang payo o mahusay na mungkahing kaibigan. Bago po tayo tuluyang magumpisa ng ating topic ngayong araw na ito, ngayong gabing ito, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, na may karapatan bang humatol ang tao? At sino ang dapat o may karapatang humatol ng linalang o ng tao? Gusto ko lamang pong ipabatid sa inyo, mga ginigiliw kong mga tagapakinig sa oras na ito. Ang good advice, the words of God, o ang mahusay na payo, ay ang mga salita ng Diyos. Ito po ay hindi isang relihiyon. Inuulit ko po, ito po ay hindi isang relihiyon. Manapat ito po ay isang programa ng Global Filipino, Radyo UK. At ito po ay ating created Facebook group na makikita ninyo, na i-type nyo po sa search engine ang Good Advice, inyo pong makikita ang ating palatuntunan. Ngayon po, ako po ay hindi isang banal na nagsasalita on the air, sapagkat ako po ay isang makasalanang tao rin na katulad ng iba. Ngunit gusto ko lamang pong magbahagi ng mga salita ng Diyos na siyang pinag-uutos niya sa atin bilang tao, at isigaw ang pangalan niyang Jesus, o Amang makapangyarihan sa lahat, o dakilang banal na Espiritu. Ito po ay pagpapaliwanag ng isang may katotohanan na inuulit ko, hindi po ako banal na nagsasalita sapagkat ako'y makasalanan din. Okay, magumpisa na po tayo sa ating topic. May karapatan ba ang kapwa sa paghatol ng kapwa? Sino ba ang may karapatang o dapat humatol? Ating alamin ngayong gabi. Ang salitang paghatol ay madalas nating maririnig
sa mga taong inahatulan ng kapwa o ng tao para sa kapwa. Alam niyo po ba, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, ito po ay madalas nating naririnig, napapansin, o witness tayong lahat, o naging karanasan nating lahat ang hinatulan ng ating kapwa. Ang mga gumagawa ng paghatol ay isang gawa ng pagmamataas o isang maling pagsasalita sa isang tao. Ito ay nagsasangkot o mahanap ng kanilang sariling makasarili nilang kaalaman. Paglalagay ng sama-sama nilang katotohanan at darating na may ilang mga uri ng sagot o solusyon sa isang naibigay na problema o sitwasyon sa paghatol. Kahit isa lang, masyado o madalas, ng paghatol ay maling solusyon o sagot dahil ito'y isang pagyayabang o pagmamataas. Ang paghatol sa ating kapwa ay isang kilos na matayog o pagmamataas. Napakamaling pagmamataas, kagilas-gilalas na pagmamataas, galing o yabang o kayabangan, kahanga-hanga, kamanghamanghang pagmamataas. Ito ay dapat na nauunawaan. Kapag ginanap ng tao ang paghatol sa isang kapwa, sa akala ng ibang tao, kapag ang kanilang sarili ay may isang kahanga-hangang responsibilidad para sa paggawa ng tamang paghatol, sila ay tama kahit mali. Dahil pagkatapos o sa kabila ng lahat, ang kanilang paghatol ay hindi na kinakailangan. Lahat ng mga bagay, malaki man at maliit, na gumagawa ng sariling paghatol, ang kondisyon ng panahon, pampulitikang usapin, tulad din ng lasa ng pagkain ng tao, ganun din sa mga Filipino community, mga programa sa telebisyon, sa bawat sandali ng ating araw, isang bagay o iba pa ay nag-aanyaya sa sarili nilang paghatol, at madalas at kahit maluwag sa loob na ginaganap nila ito ay walang kamalayan. Ang mga kahihinatnan ng walang pakundangan ng pag-aalaga ng mga responsibilidad na nakatalaga sa tao ng walang kabuluhan. Ang hatulan ang kapwa at pagkatapos ay upang gumawa ng mga bagay na mas masahol pa, naniniwala sa kanilang paghatol. Anuman ang hindi nakikita ng tao o nakikita ay hindi maunawaan. Ang kanilang paghatol ay umahantong sa paghihirap, ang kanilang sariling paghihirap. Hindi ito upang pindutin ng tao na hinuhusgahan sila ay libre na. Hindi po. Sapagkat ito ay isang kalapastanganan sa isang kapwa, lalo na sa ating amang makapangyarihan, at ang kanilang mga saloobin at ang kanilang hatol. Hindi na nila maaaring baguhin ang kanilang pag-uugali ng kahit isang maliit na buhok lang ang kanilang paghatol. Maliwanag, Global Filipino, na ang paghatol ay mali. Hindi ito isang ordinaryong pagdidesisyon. Ito ay pwedeng matawag na pagyurak ng kapwa at paglapastangan ng mas higit pa
sa batas ng Panginoon. Ngayon, ating aalamin, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, sa oras na ito, nang saganang hindi ako ang nagsasalita, manapat ito'y hango sa Biblia ng katotohanan. Ating subaybayan sa Bagong Tipan kung nararapat ba na ang tao ay humatol sa kanyang kapwa, at sino ang dapat humatol, sa linalang o sa tao. Ayon kay Mateo, Kapitulo 7, versikulo 2, sapagkat sa hatol ng inyong inahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat ng inyong isusukat ay susukatin kayo. Ngayon, ayon naman sa John Kapitulo 12, 47, at kung ang sino mang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ito po ang sinalita ng ating Panginoong Hesukristo ayon sa libro ni San Juan Kapitulo 12, versikulo 47. Maliwanag, kahit ang anak na bugtong ng Diyos na ninirahan sa ating piling, kanyang ipanaliwanag, parang lumilitaw na siya'y wala ring karapatan na umatol ng kapwa, o meron man siyang karapatang hatulan ang tao. Subalit, hindi niya ginawa ito sa utos ng Amang makapangyarihan. Sinasabi niya, hindi siya dumating dito sa lupa nang siya'y nanirahan sa ating piling, na siya ay dumating upang iligtas ang sanglibutan. Maliwanag, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, sa oras na ito, ang tao ay hindi pwedeng humatol sa kanyang kapwa-tao. Ngayon, subaybayan naman natin kay San Lucas Kapitulo 6, versikulo 13 at 37. At huwag kayong magsihatol, at hindi kayo hahatulan. At huwag kayong magparusa, at hindi kayo parurusahan. Mangagpalaya kayo, at kayo'y palalayain. Tignan nyo po, o kung napapakinggan nyo, o kung nababasa ninyo sa banal na aklat, ang mga salita ng Diyos ay napakahusay, napakagandang payo para sa ating lahat. Maliwanag, ayon kay San Lucas Kapitulo 6, versikulo 37, walang dapat humatol o magparusa o mangagpalaya ang dapat sinuman na hindi sila hatulan, hindi rin sila parurusahan ng ating Amang makapangyarihan. Manapat, pag tayo raw ay nagbigay ng isang bagay na mangagpalaya tayo rin ay bibigyan ng kalayaan. Maliwanag, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, sa oras na ito na ang Diyos o ang tao ay walang karapatan ang sinuman ng alin humatol sa kanyang kapwa. Manapat, mangagpalaya
nang tayo'y bigyan din ng kalayaan. Ayon naman kay San Mateo, Kapitulo 7, 1 hanggang 2, na ito ay aking inuulit, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat ng inyong isusukat ay susukatin kayo. Maliwanag, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, na nabanggit sa kay San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 2. Pag tayo raw tao ay hinatulan natin ang kapwa, ahatulan din tayo. Ngayon, kapag tayo ay humatol at sinukatan natin ang tao, tayo rin ay susukatan ng Ama, ng ating Diyos na naglalang sa atin. Maliwanag, mga ginigiliw kong mga tagapakinig na Global Filipino, na sadyang walang karapatan tayong mga tao na hatulan ang ating kapwa. Ayon naman kay San Juan, Kapitulo 7, versikulo 24, huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Maliwanag, hindi pwede ang sinungaling, hindi pwede ang nag-iisip lang, hindi pwede ang gumagawa-gawa lang ng kanyang sariling desisyon sa paghatol, sapagkat ito ay kalapastanganan sa kagustuhan ng ating Diyos. Kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Ang unawa dito, kaibigan o Global Filipino, na magsihatol kayo ng matuwid na paghatol, ito yung sinasabing constructive criticism, na meron kang basihan, na nakikita sa iyong kapwa. Manapat ito kung titignan mo ay hindi rin paghatol, sapagkat ito'y matuwid, matuwid na desisyon, matuwid na paghatol. Dito, dalawa ang nauugnay na tao, ang isang umahatol dahil lamang sa walang ebidensya, walang katotohanan at kasinungalingan, siya ay umahatol. Ang ikalawa ay ang atuwa. Pag umatol ka, kung ikaw ay authority ka na katulad ng hukom, kung siya ay ginagabayan ng ating banal na espiritu at may sapat na ebidensya, kailangan ang matuwid niyang paghatol, na nakapaloob ito sa salita ng Diyos ayon kay San Juan, Kapitulo 7, versikulo 24. Ngayon, ayon naman kay James, Kapitulo 4 hanggang 11, huwag kayong mangagsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan. At humahatol sa kautusan, datapwat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Maliwanag, Global Filipino, hindi lang tayo pwedeng magsalita ng basta-basta laban sa ating kapatid, sa ating kapwa, ng pawang kasinungalingan lamang, sapagkat
pag tayo'y nagsalita ng labag sa utos ng Diyos, ay kalapastanganan sa kagustuhan ng Diyos. Huwag rin tayong hahatol, sapagkat ang Diyos ay sinasabi niya, linalabag natin ang kautusan niya o ang pagtupad sa kanyang kautusan kapag tayo ay humatol. Maliwanag, pag ang tao ay isang tagapaghatol, siya ay isang hukom na dapat ginagamit sa tamang paghatol ang kanyang mga ginagawang desisyon, na ito ay hindi labag saan sa Biblia ng katotohanan, sa mahusay na payo na mga salita ng Diyos. Ang labis o masyado doon ay isang paglabag sa kautusan ng ating Amang makapangyarihan. Ayon naman kay Colossians Kapitulo 2, versikulo 16, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Narinig po ninyo, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, ang paliwanag sa Colossians Kapitulo 2, versikulo 16, na ang sinasabi ayon sa mahusay na payo siyang salita ng Diyos. Pag raw tayo ay nakikikain o kumakain halimbawa sa sariling tahanan, huwag natin itong hahatulan. Papaanong paghatol ang ibig sabihin dito? Huwag nating uhusgahan ang iniluto ng ating kapwa. Huwag nating babaligtaran. Huwag nating lalabagan. O huwag tayong magiging against. Manapat ito ay ating namnamin. Ating tanggapin ng buong puso, ng buong puso't kaluluwa na tayo'y pinapakain, maging sa pagbibigay nila ng ating inumin katulad ng tubig. Huwag nating uhusgahan ang taong nagbigay o nagpakain sa atin. At tungkol naman sa mga kapistahan, ganun din ang sinasabi, lalo na sa araw ng Sabat. Huwag tayong hahatol sa bagong buwan o araw ng Sabat, sapagkat ito ay labag sa kautusan ng Diyos. Ayon naman kay Romans Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3, dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na mahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw na umahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. At nalalaman natin ng hatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan laban sa kanila na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. At iniisip mo baga ito o tao na umahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos? Maliwanag sa sikat pa ng araw ang sinasabi ng Diyos na ang tao ay wala talagang karapatan na humatol sa kanyang kapwa, sapagkat yung palang mga humahatol sa kanyang kapwa ay inahatulan din ang kanyang sarili, o di baga ginagawa rin niya ito. Kabaligtaran
ang kanyang mga sinasabi ayon sa kanyang mga ginagawa. At ito, pinapakain niya sa kanyang kaluluwa, sapagkat baligtad kung ano ang sinasabi niya sa kapwa, ay iyon ang tumatama sa kanya o kanyang ginagawa. Baga ito o tao na umahatol sa mga nagsisigawa ng gayong mga bagay at ginagawa mo ang gayon din na ikaw ay makatatanan sa hatol ng Diyos. Maliwanag, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, sa oras na ito, tandaan po natin, huwag nating hatulan ang ating kapwa, sapagkat ayon sa ating Amang makapangyarihan, ayon sa ating Panginoong Hesukristo, wala tayong karapatan hatulan ang ating kapwa-tao, sapagkat hindi tayo hukom na kinasihan ng Amang makapangyarihan Diyos o ng dakilang banal na Espiritu. Magkaganon, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, sa oras na ito, bago po tayo magpatuloy sa ating palatuntunan, good advice, the words of God, ang mahusay na payo ay ang mga salita ng Diyos. Atin munang pakinggan, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, sa oras na ito, ang sa pang-awitin na para sa inyong lahat. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, bati dagat na bughaw, kayo ng Panginoon kong Jesus, ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon. Tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa'king tatawag at magpapalalang ako'y iyong kinigiliw at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, buyayin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba, gayon ang Panginoon kong Jesus, ng aking buhay, saan man ako bumalik, ika'y naroon,
Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong ginigiling at siyang itatapat sa puso. Saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong kinikilig at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. Okay, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, tayo po'y magpapatuloy na ng ating palatuntunang Good Advice, the Words of God. Ang mahusay na payo ay ang salita ng Diyos. Ngayon po, alam na natin ang batas tungkol sa paghatol. Ano po ang dapat gawin ng tao? Maliwanag na hindi at walang karapatan ang taong humatol o hatulan ng kanyang kapwa, sapagkat hindi siya ang hukom na tagahatol, kung hindi ang Diyos lamang na siyang makapangyarihan sa lahat, na nagbiga ng lumikha ng langit at lupa, na siya ring gumawang kawanis niya tayo. Ngayon, sino ang may karapatan na hatulan ng tao? Ayon sa Psalms Kapitulo 98, versikulo 8, sinasabi sa nasusulat, sa harap ng Panginoon, sapagkat siya'y dumating upang hatulan ng lupa, kanyang hahatulan ng katwiran ang sanglibutan at ng karapatan ng mga bayan. Maliwanag, mga ginigiliw kong mga tagapakinig, na ayon sa salita ng Psalms Kapitulo 98, versikulo 8, ang Panginoon lamang, ang Diyos lamang ang siyang may karapatan hatulan ng sanglibutan ayon sa katwiran, hindi sa basta-basta na lamang. Yan po ang ating Panginoon, mga ginigiliw kong mga tagapakinig. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang kanyang mahusay na payo ay ang kanyang mga salita, na nakapagpapaliwanag ng ating isip, puso't kalooban sa ating mga inaakala, bagamat tayo'y tao na kanyang binigyan ng pamamahala sa mundong ibabaw na ito, ay mapwede na nating gawin ang dapat nating gawin kanino sa ating kapwa. Hindi po pwede yun, mga ginigiliw pong mga kapatid, sapagkat wala tayong karapatan hatulan ang ating kapwa. Lalong-lalo na ang mga naaapi. Kung ang mayaman o politiko, sila ay nandyan sa kapangyarihan, hindi nila dapat gawin sa kanilang kapwa ang paghatol, sapagkat hindi sila ang tagahatol. Ngayon, tanong mo, sino ang tagahatol? Walang iba kung hindi ang ating amang makapangyarihan sa lahat, ang ating
Amang makapangyarihan sa lahat na siyang may gawa ng langit at lupa. Yan po ang ating naging tema o topic ngayong gabi, mga ginigiliw kong mga tagapakinig. Sana nakadagdag ng konting kaalaman sa ating pakikinig, sa ating buhay, ang ating tinalakay na topic tungkol sa paghatol. Sapagkat marami pong mga tao ang laging nagkakamali sa kanilang mga ginagawa. Porke ang iba ay may mas magaling siya sa isa, inahatulan ng magaling ang hindi magaling. Porke ang mayaman, hindi ko naman po linalhat, mga ginigiliw kong mga tagapakinig. May mga ibang mayaman, porke mahirap ang taong kanyang kaharap, minamaliit, inahatulan. Ganun din ang mga taong nasa kapangyarihan, na ibang nasa kapangyarihan, inahatulan nila ang wala sa kapangyarihan. Ang puti, ginagawa nilang balot, ang itim, ginagawa nilang puti. Sila ang tagagawa ng batas, sila rin ang tagasira ng batas. Na dapat sila ang tagagawa ng batas, silang unang-unang susunod sa batas. Ito po ay kalapastanganan ayon sa kalooban ng Diyos. Naalala ko tuloy yung isang pelikula ng mayapang Fernando Poe Jr. na huwag kang hahatol. Ibig sabihin, mga ginigiliw ko, ang tao po ay sadyang walang karapatan humatol ayon sa kalooban at batas at kautusan ng Diyos Ama. Kundi ang tunay na tagahatol ay walang iba kundi yung may likha ng langit at lupa at ng tao. Yan po ang ating Panginoong Amang makapangyarihan sa lahat. Siya rin ang ako ay ako nga. Lagi po natin tandaan, mga